Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang i-share sa inyo ang aking kwento. Isang lihim na hindi ko makalimutan. At kung paano ko ba to lulusutan. Umaasa ako na mabigyan niyo po ako ng payo. Paano ko nga ba maitatama ang isang pagkakamali? Gayong nakikinabang ako rito ng husto. Naging kabit ako ng tatay ng kaibigan ko. Tama po. Kapalit ng pera, ay lihim akong nakikipagtagpo sa matandang negosyanteng yun. Alam kong may pamilya na siya. Sinabi naman niya sa akin ang totoo una pa lamang. Ngunit ang hindi ko lang kasi inaasahan, na sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, ay bakit siya pa? Siya ang ama ng classmate ko sa universityng pinapasukan ko. Nakakahiya. Wala akong mukhang maiharap sa kanya. Maraming tanong sa isipan ko. Paano ako kapag nalaman niya ang totoo? Ako nga po pala si Clara. Hindi ko tunay na pangalan. Isang BSED, third year college student sa Maynila. Meron akong lihim. Lihim na matagal-tagal ko nang tinatago at ayokong ipaalam sa kahit kanino. 20 years old na ako. Maganda, maputing babae, at matangkad din ako. Marami akong manliligaw, pero wala sa isip ko ang pagbo-boyfriend dahil priority ko ang aking pag-aaral. Pero hindi ko naman nakalain na nagawa ko ngang iwasang hindi mag-boyfriend ay bumagsak naman ako sa pagiging kabit. Ang matandang incheck na yun, na isang negosyante, na minsan kong nakasama, ang siyang naging una sa buhay ko. Kapalit ng perang binibigay niya sa akin, ay tutugunan ko naman ang pangangailangan niya. Self-supporting student na ako magmula nung gumraduate ako ng high school. Both oldies na kasi ang parents ko. Ako daw ay bunga ng menopausal baby ni mama noon. May kuya't ate naman ako, kaso'y may sari-sarili na ring pamilya na dapat nilang pagtuunan. Nakakatulong naman sila sa gastusin namin ng magulang ko sa bahay, pagkain at bills namin, pero hindi ang aking pag-aaral. Natatandaan ko pa nga nang sabihin ng ate kong si Marla ng araw na iyon na magtrabaho na raw ako sa call center at huwag nang ipagpatuloy ang pagka-college dahil hindi raw nila kayang suportahan pa ang aking pag-aaral. Hindi ako pumayag. Naganap ako ng part-time at natanggap ako sa isang fast food chain dito rin sa Maynila na medyo malapit lang sa school na papasukan ko. Pumapasok ako sa tuwing gabi at ang shift ko naman sa work ay mula umaga at hanggang hapon. Hindi ko na nga matandaan kung ilang oras lang ang naitutulog ko sa bawat araw. Kung nakakabuo pa ba ako ng sapat na oras ng tulog. Okay naman ang sahuran sa trabaho ko. Mula ng first at second year college ako. Kaso lang, nung dumating ang third year college, aaminin ko, nahirapan talaga ako dahil kailangan ko nang mag-start ng OJT, kung saan magtuturo kami sa isang school na para kaming isang guro na din. Hindi ko kinayang schedule ko, kaya nag-resign ako sa work ko. Sobrang stress ako ng araw na yon nang napilitan akong mag-resign sa trabaho ko. Priority ko kasi talaga ang aking pag-aaral at alam kong ito na lang talaga ang magagawa ko para matulungan sila mama at papa. Halo-halong emosyon ang aking naramdaman ng araw na iyon. Hanggang sa isang opportunity ang nakuha ko. Inalok ako na mag-model sa isang sikat na brand at pumayag naman agad ako. Kaso lang, akala ko talaga ay totoo ang alok. Pero pagdating ko roon, bumungad sa akin ang mababaeng nagsasayaw sa isang entablado. Hindi ko kinaya ang mga nakita ko. Gusto kong umatras, kaso paano ng pag-aaral ko? Hanggang sa napapayag ako nila na mag-waitress na lang at bawal akong hawakan. It's just purely serving of drinks lang talaga ang gusto ko. At hindi nalalagpas pa doon
dahil ayokong magaya sa ibang babae roon. Naging maayos naman, kahit na minsan ay hindi talaga may iwasan na may mga lalaking loko-loko at nagtatangka pa rin sa akin. Mabuti na lang din at mabait ang may-ari. Masaya ako nang makasahod ako at nagbigay ako sa mga parents ko. Binilhan ko sila ng mga damit, pagkain at kung ano-ano pa. Hindi naman sila nag-usisa pa kung saan galing ang pera ko. Kaso, talaga palang susubukin tayo ng problema. Nang maratay sa sakit ng sabay ang aking mga magulang. Wala akong magawa kung hindi magdoble kayod, kaya kahit ang pag-table na ay pinatus ko na rin para sa gamutan ng aking mga magulang. Nalaman ko kasing medyo malaki ang tip kapag mayaman o galante ang mapupunta sa'yo. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip at sinabi ko sa may-ari ang gusto ko. Nang pumayag ako, sinabak agad ako kinagabihan. Medyo matumal ang mga una, pangalawa at ikatlong customer ko. Ang iba pa nga ay bastos, kaya kapag sila, hindi na ako pumapayag. Mabait naman ang may-ari, kaya hindi rin ako pinipilit kapag ayaw ko. Hanggang nang ikasunod na linggo ng gabing yun, isang guwapong morenong chinitong hindi naman katandaan ang itsura. Base sa mukha nito, bored daw kasi siya, kaya gusto niya nang may makakausap. Mabait si Sir Emil, hindi niya rin po tunay na pangalan. Nabanggit siya sa akin na isa siyang negosyante at may asawa ng bedridden. Isa siyang half Chinese. Nagiinom din ako kahit kaunti para sabayan siya at pakinggan ang rant niya sa buhay. Sa totoo lang, nababaitan ako noon kay Sir Emil. Hindi siya katulad ng mga nakasama ko nitong nakaraang araw. Tahimik lang siyang lalaki, umiinom at nagkukwento at pinapakinggan ko naman ang mga rants niya sa buhay. Akalain mo yun? Sa yaman niya, may problema pa pala siyang dinadala. Nakailang bote ng alak ito bago nagpaalam sa akin. Ganun lang kadali. Natapos ang usapan namin at inabutan niya ako ng 5,000. Gusto kong tumanggi kasi ang laki ng binigay niya. Wala naman akong ibang ginawa kundi makinig lang sa kanya. Kaso mapilit siya. At sinabi niya sa akin na tip niya iyon kasi magaling raw akong makinig. Nang umalis na siya, tinago ko agad ang pera at baka mabawasan pa. Alam niya naman, may mga bakaw talaga sa trabaho. Masayang-masaya ako ng gabing yun. Umuwi ako ng bahay at hindi nawala sa isipan ko si Sir Emil. At sana nga bukas, naroon siya ulit. Kinabukasan, pumasok ako sa school at may nakilala akong isang bagong kaibigan, si Amelia. Hindi niya rin tunay na pagkakakilanlan. Bago lang siya sa section namin. Sabi niya dati siyang panghapon at lumipat siya sa morning class. Mabait siya at nakagaanan ko rin siya ng loob. Magkasing edad lang kaming dalawa at magkasundo kami sa lahat ng bagay kasi nga kikay kaming parehas. Wala rin siyang boyfriend kagaya ko dahil strict daw ang daddy niya. At ako naman, walang karapatang maglandi dahil focus ako sa pag-aaral. Araw-araw ganun na ang sistema ng aking buhay. At masaya ako na natutugunan ko naman ang pangangailangan ng aking mga magulang. Hanggang sa bumuti ang kalagayan nila, hindi pa rin ako tumigil sa work ko. Naging regular customer ko na nga si Sir Emil at kagaya ng dati, table lang talaga ang nangyayari sa amin. Not until tonight. Hindi ko alam kung bakit biglang naitanong ko ang topic na iyon. Natawa nga lang siya at sinabihan ako. Bakit? May karanasan ka na ba? Tanong nito sa akin. Umiling-iling ako. Wala pa nga ho eh. Pero gusto kong subukan. Kung may papayag. Biro ko pa pero may laman. Bakit? Hindi ka pa dito niyayayang lumabas? Parang imposible naman yata. Sa ganda mong yan. Tanong nito. Wala nga eh. Ikaw, baka gusto mo. Biro ko pa. Ewan ko ba.
Bakit ganun ako kapangahas ng gabing yun? I don't believe you. Maganda ka. Bulag na lang sila kung walang sumubok. Dagdag pa nga nito. Wala po talaga. Ikaw Sir Emil pa lang kung sakaling gusto mo. Ulit ko. At talagang nagpapapansin ako sa kanya ng gabing yun. Nakita kong nag-iba ang tingin nito sa akin. Dahil sa kapangasan ko ng gabing yun, hindi ko sukat akalain na ang simpleng tanong ko at pagpapapansin ay aabot sa isang malamig na kwarto. Niyaya ko nito at walang pag-aalinlangan akong sumama rito. At dahil doon, may nangyari sa amin. Hindi ko naman pinagsisisihan. Nalaaminin ko sa bawat gabi na nakakausap ko siya ay napapalagay na talaga sa kanya ang loob ko. Nasa 48 na pala ang edad nito at ako naman ay nasa 20 pa lang. Halos malaking age gap namin pero hindi naman halata kasi para siyang binata kong pumorma. Hindi nga siya halatang matanda na sa akin kung pagtatabihin kaming dalawa. Pagkatapos ng may nangyari sa amin, akala ko doon na matatapos ang lahat sa akin. Hindi ko sukat akalain. Naaalokin niya ako na umalis sa pinagtatrabahuhan ko at siya na raw ang bahala sa akin. Sinabi pa nga niya sa akin na siya na ang sasagot ng lahat ng gastos ko mula sa school at sa gamutan ng aking mga magulang at kung ano pa raw ang kailanganin ko. Gusto kong pumayag talaga, pero nag-aalangan ako kasi alam kong may asawa na siya. Pero sinabi niya naman na sa akin na mag-iingat kami, hindi raw malalaman ang asawa niya. At dahil nahuhulog na rin ako sa kanya, pumayag na ako. Simula ng gabing yon, naging kabit niya ako. Bago siya umalis, naulit na naman ang naganap sa amin. Kakaibang karanasan at sigurado talaga kung hindi ko yun makakalimutan. Bawat gabi, kapag galing ako sa school, nagkikita kami at hindi pwedeng walang may mangyari sa amin. At dahil doon, napilitan akong mag-take na ng pills muna dahil ayoko pang may mabuong bata. Nag-aaral pa ako at isang malaking iskandalo sa buhay ko kapag nagkataong mabuntis niya ako. Ayokong masira ang pinaghirapan ko at isang taon na lang naman ay gagraduate na rin ako. Plano ko naman kung makatapos ako ay makikipaghiwalay na ako sa kanya. Habang nasa school ako ng morning at OJT naman sa hapon at sa gabi sa piling naman ni Sir Emil, naging ganyan po ang daily routine ko hanggang sa nasanay na rin ako. Daig ko pa nga ang may asawa na talaga. Pero ayos lang naman sa akin kasi mahal ko naman na siya kahit alam kong hindi niya ako mahal at may pangangailangan lang talaga siya na napupunan ko. Hindi na ako aasa na mamahalin pa niya ako. Masaya ako na mabait siya sa akin. Kanina nga lang nung magkita kami sa mall, nagulat na lang ako nung binilhan niya ako ng cellphone. Hindi ako makapaniwala na bibilhan niya ako kasi naman hindi naman ako nagsasabi sa kanya. Sapat na rin naman sa akin ang lahat ng binibigay niya. Kaso lang talaga kung minsan, I felt guilty lalo't hindi ko naman alam ang nararamdaman ng asawa nito at kung may anak ba siya. Babae rin kasi ako at kahit sino naman ay masasaktan kapag nalaman na nagloloko ang taong mahal nila. Kaso sa case ko, kailangan ko siya kaya't nilunok ko na lang ang pride ko. Inabot ng 3 buwan ang relasyong meron kami nito. Masaya na nakakatakot na baka isang araw ay mabisto kami ng asawa niya. Pero sabi nga niya, maingat siya at walang alam ito dahil malabong sundan siya nito dahil bedridden ang asawa niya. Napanatag ako sa sinabi niya at tuloy pa rin ang aming bawal na relasyon. Isang araw, nakita ko si Amelia na umiiyak. Mag-isa lamang siya sa court at katatapos lang naming mag-practice ng cheering squad yell para sa foundation day ng school. Nilapitan ko siya noon at kinausap. Noong una, ay alam kong hesitant siya na magkwento sa akin. Sino ba naman kasing tao ang maglalabas ng problema ng kanilang pamilya?
hanggang sa nagsimula rin tong magkwento sa akin. Sinabi niya na may babae raw ang daddy niya. Nasasaktan daw siya para sa mami niya. Pero ayaw niyang sabihin na nakita niya ito na may kasama na mas bata pa sa mami niya. Hindi niya raw nakita kung sino ang babae, pero base sa pagiging sweet daw ng dalawa ay may relasyon ang mga ito. Medyo mabigat ang problema niya at hindi ko alam ang sasabihin ko. Natahimik ako ng ilang saglit bago ako nagsalita. Pinayuhan ko siya na kausapin niyang daddy niya at sabihin ang totoo rito at baka makinig sa kanya. Pero ang sabi niya, hindi niya raw kaya. Nakakatakot daw at masama raw magalit ang daddy niya, kaya natatakot siya. Sa sinabi niya sa akin, nakaramdam ako ng inis sa kabit ng daddy ni Emilia at halos isumpa ko nga siya. Pero biglang sumagi sa isip ko na parehas lang pala kaming kabit. Pinagaan ko na lang ang loob ng kaibigan kong si Emilia para kahit papaano ay maluwagan ang bigat na dinadala niya. Niyaya ko pa nga siyang mag-ice cream na lang, kaso tumanggi na siya. Pagkatapos ng school ko, sinundo na ako ni Emil sa mall para syempre, alam niyo na, kapalit ng pera, gagawin ko rin lahat ng gusto niya. Pero pabor naman sa akin, lalo na ngayon, ang tuition fee ko ay malapit na dahil magsa-second semester na at gagastos na naman ako ng libo-libo. Sinabi pa nga niya sa akin na balak niya nang iwan ang asawa niya at bored na raw talaga siya. Hindi na niya kayang makasama pa raw ang boring niyang asawa. Nananawa na rin daw siyang alagaan pa to. Pero sinabi ko na huwag dahil hindi kakayanin ng konsensya ko. At isa pa, para saan pang sinumpaan nilang pangako sa simbahan nung kinasal sila. Ako naman, tanggap ko sa sarili ko na kabit niya lang ako at hanggang dun lang yun. Ayokong umasa na magiging asawa niya ako. Ayokong isipin yun. Nang matapos kaming dalawa, naligo siya at iniwan ako sa kama. Hindi ko naman talaga pinapakialaman ang gamit ito ever since, kahit cellphone niya. Nakikita ko lang at deadma lang ako dito. Basta kontento ako sa aming dalawa. In the first place, sinabi naman niya sa akin sa simula pa lang na may asawa siyang tao. Wala naman siyang tinago sa akin. Pero ewan ko ba? Bakit ng araw na yon, naisipan kong makialam? Binuksan ko ang wallet niya. Nakita ko ang family picture nila ng asawa at ng kanyang anak. At halos nagbalik sa akin ang conversation namin ni Emilia. Naiyak ako at nasaktan ako. Kasi ako pala yung kabit na tinutukoy niya. Ang sakit malamang nasaktan ko ang damdamin ng kaibigan ko. Hindi ko pinaalam kay Emil ang nalaman ko ng oras na yon. Pero gulong-gulo na ang utak ko ng mga oras na yon. Umuwi ako ng bahay, natulala at wala sa aking sarili. Hindi nga ako halos nakatulog ng gabing yon. Napuyat ako kakaisip sa nangyari. Napaka-small world naman. At isang tao lang ang daddy ni Emilia at si Emil pa. Ilang araw ko ring iniwasan si Emilia kasi hindi ko kayang humarap sa kanya ngayon. Nagigilty pa ako sa nalaman ko dahil alam kong sinira ko ang pamilya nila. Ang pag-iwas ko kay Emilia ay kasabay din ng pag-iwas ko rin kay Emil. Gusto ko ng peace of mind at sa palagay ko, ang pag-iwas sa dalawa ang dapat kong gawin. Kahit anong tawag niya, hindi ko sinasagot. Gusto ko na lang mag-focus sa pag-aaral ko. Kaso lang, totoo palang hindi mo matatakasan ang katotohanan. Nagulantang na lang ako nang puntahan ako ni Emil sa school at kasama ko pa noon si Emilia dahil magkagrupo kami sa thesis. Tuwang-tuwa si Emilia na sinundo siya ng daddy niya at pinakilala pa niya sa akin to. Pakiramdam ko para akong sinampal ng katotohanan ngayon. Aaminin ko naman, na-miss ko si Sir Emil. Nagaya to na ililibre niya raw kami. Pumayag naman ako kasi gusto ni Emilia. Nung nasa restaurant na kami at naghihintay na lang ng order,
Nagpaalam si Emilia na magko-comfort lang. Gusto kong sumama sana dahil ayokong maiwan kasama ang daddy niya. Kaso sinabi nito na okay lang naman. Kaya wala akong nagawa at nagpaiwan ako kasama si Emil. Doon na siya nagsimulang magtanong pero wala namang halong panunumbat. Bago bumalik si Emilia, sinabihan niya akong magkita ulit kami sa dating tagpuan. Maghihintay daw siya hanggang sa dumating ako sa araw na yon. Pagkatapos naming maghiwa-hiwalay ng araw na yon at nang makauwi ako ng bahay, hindi ko mawala sa isipan ko ang sinabi ni Sir Emil. Gusto kong pumunta pero ayoko nang saktan ang damdamin ng kaibigan ko. Ano po bang dapat kong gawin? Sa totoo lang, maloka-loka na ako sa sitwasyong kinakasadlakan ko. Umaasa ho ako na mabibigyan niyo ako ng magandang payo. Lubos na umaasa, Clara.